Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang 30% winning when it comes sa cockfighting. So 70% po ang losing. So kaya pala pagsasabungan po, marami po ang natatalo. Mostly ng mga sabungero ay natatalo po. Just because 70% ay losing sa sabungero. 30% lang po ang winning. Yan po. So, may nabasa po ako na isang article regarding po sa cockfighting sa winning percentage. Yan po. Yan po ang tatalakayin natin. Mga kasabong. Kalimitan po, kahit ako, araw-araw po kung nagsasabong, so malimit po ang talo. Kaya tama po yung sinabi na 30% lang yung winning. And then 70% yung losing percentage. Kasi po, kailangan po natin malaman na maraming factors po ang kailangan nating tingnan para magiging isang ganap na winners. So, according po sa box na nabasa ko, and then sa sarili ko na rin na mga pananaw, sa araw-araw ko ba naman ang pagsasabong, so nagkakaroon tayo ng ideas. So mga kasabong, ito po yung probabilities na pwede tayong manalo pala sa sabong. Even though nakakala natin ay mabilis tayong manalo dahil dalawa lang ang pagpipilian. Pero mayroon palang mga probabilities na dapat natin sundin para manalo tayo. Ang sinabi rito sa libro ay una ay ito yung kailangan natin huwag mamadali. Basahin muna natin ang sitwasyon. Pagdating po ng sabungan, magiging mapagmatsyag tayo kung ano yung nananalo, kung sino yung may-ari, para at least manalo tayo. Mga kasabong, kahit dalawa lang yung pagpipilian ninyo, sa porsyento po ng winning ay 30%. And then the losing is 70%. So, pag hindi tayo marunong makiramdam, pag andyan tayo sa sabungan, ay talagang matatalo tayo, uwi tayong luhan. Ayan. So, pag nandyan tayo sa sabungan, sabi po ng libro ay kailangan una maging mapagmatsyag. Kung ano yung nananalo na balahibo, kung ano yung manok na nananalo. Ayan. Pangalawa pong tinitignan ay ito po yung buenas. Pagka pumusta po kayo, kailangan mag-observe din kayo kung talagang buenas po kayo. So pag hindi naman kayo buenas, ay huwag nyo nang iasa sa sarili. Humanap po kayo ng tao na sa tingin nyo buenas. Doon po kayo makikisali sa pagpusta. Ganun lang po. Isa din sa batayan, in according sa libro, ay ang maging mapamatsyag sa pagpusta. Hindi yung minuto kapusta, natakot ka na hindi makapusta. So, kailangan isipin mo rin yung probabilities ng isang pinupustahang manok. So, nandyan na yung lamang, malaki sa laban, buenas. Ayan, ganun po yan. According po yan sa box. So mga kasabong, no? Pag gusto ko talagang manalo, pusta po kayo ng mayroong pag-iisip din. Mag-isip kayo. Huwag kayong pa-daskol-daskol. Pagka binuenas kayo, bubuyluhan ninyo ng pusta.
Pagka minalas na, tigil na. Pagka nanalong kunti, uwi na. Iyan po yung style, no? Maraming sabungero na yung style nila ay talagang baga nagpapadala po sila sa kanilang damdamin na nasayahan na sila, natakot na sila na hindi makapusta. So there is some mistakes dahil nga ang sabong ay 70% losing. Maliban na lang kung marami kang pera. Pag kumusta po kayo, pagka marami kang pera, natalo ka ng 3 beses, idodoble mo. Sigurado pag may isang panalo ka pa rin dahil nga may pera ka. Ito po yung tinatawag na hahabulin mo. Ayan. Pero pagka limited ang pera mo, ay hindi mo talaga mahabol. Ang mali po ang isa po sa batayan na mali yung pagsusugal mo ay ang pagpusta po ng hindi. Kumbaga, pusta ka ng maliit, kunyari 1,000. So, buenas ka. Hanggang sa 4,000 yung panalo mo. And then, pagdating ng pang-5, ay sigurado po ako na may talo na sa bandang huli. So, pagka tinudo mo, ubos yan. Abonado ka pa. So, 4 ang panalo, 1 lang ang talo, ubos yan. So, yan po, mali po din yan. Ayan. Kailangan, pag pumusta, dahan-dahan. Isipin natin ang 70% losing and then 30% winning. Pagka buenas, tudo. Pagka malas, tigil na. Ganun po yan. And then, mga kasabong, in according po sa libro na binabasa ko, kung gusto mo talagang manalo, ay very observant ka and then huwag ka magpapadala. Gamitin mo yung instinct mo. May instinct of winning ka. Pagka wala yan sa'yo ang instinct of winning, ay humanap ka ng tao. Huwag mo na pagtiwalaan yung sarili mo. Humanap ka ng tao na buenas para at least doon ka makakasabay. At pag uwi mo, may dala ka pang panalo. Ganun. Mga kasabong, I am now holding regular gray cross po sa Gilmore House. Tandaan natin mga kasabong na kahit gaano kaganda yung bloodlines natin, 70% ang losing, 30% ang winning. It means malapit-lapit lang po kayo sa panalo kung maganda ang manok niyo. Pero hindi po sinasabi na panalo na yung magagandang manok o lamang na manok. Nandyan po yan sa sinatawag na swerte. Swertihan mo lang dahil maganda yung manok mo, maganda yung kondisyon mo. Ganun lang. Kaya lahat po ng mga kasabong natin dyan na nag-alaga ng manok tapos nagdi-dream na kukuha ng magaganda kahit na may mga manok sila, alagaan ninyo yung manok ninyo. Huwag na kayong hahanapan ng iba. Ayan na sa kamay ninyo yan. Kulang na lang ay alagaan ninyo, good health, magandang pagkain, magandang handling sa manok. Ang manok naman ay most probably wala pa kasiguraduhan. Again mga kasabong, maraming salamat pala sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. Nanyayahan ko po ang mga nanonood na mag-subscribe po sa ating channel para at least dito sa channel kasi natin puro knowledge po ang ating tinuturo. Maraming salamat po sa inyo.